Hi there, this is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa BPI Motorcycle Loan. In this video ay malalaman natin kung ano-ano nga ba yung mga requirements, sino-sino yung mga eligible para dito, may down payment na ba, and lahat ng kailangan nyong malaman tungkol sa BPI Motorcycle Loan. So, if you are ready, let's begin. Sa bank ay may iba't iba ng klase ng loan. Merong personal loan, auto loan, housing loan, at marami pang klase ng loan. Pero in my past videos ay na-discuss ko na sa inyo yung tungkol sa personal loan, seafarer's loan, and including yung credit card loan, which is nako-convert yung credit limit natin into cash at tinatawag natin itong credit to cash. Kung hindi mo pa napapanood ang mga video na ito, ay ilalagay ko yung link sa description box below. Pero in this video ay magfo-focus po muna tayo sa BPI Motorcycle Loan. Ano nga ba si BPI Motorcycle Loan? In this program ay inaalaw tayo ng bangko na ma-purchase yung gusto nating motorcycle. Pero yung pangbayad po doon sa motorcycle na yon ay ilo-loan natin sa kanila. And in installment po natin siya babayaran. At the same time ay subject for approval po ang loan na ito. Katulad ng mga iba't ibang klase ng loan din. Sino-sino nga ba yung mga eligible para makakuha ng ganitong klase ng loan? Una sa lahat, dapat ikaw ay 18 years old and above but not exceeding 65 years old upon loan maturity. Meaning to say, kung ikaw ay 60 years old pa lamang and approve ka sa 36 months to pay na term for the loan, ikaw ay 63 years old pa lang after loan maturity. So, pasok na pasok pa rin po kayo sa program na ito. Pero kung ikaw ay 64 years old na, and ang gusto mong payment term is 36 months to pay, unfortunately po ay hindi na po tayo pwede sa ganito ng klase ng loan. May possible na po tayo na ma-reject po tayo sa application or hindi naman kaya ay bibigyan tayo ng mas mababang payment terms which is 12 months to pay kung abot pa po ng edad natin and hindi pa po tayo mag-exceed ng 65 years old upon loan maturity. Next is the residency. Kailangan po minimum 2 years or 2 consecutive years po tayong naninirahan doon sa current address natin. Kapag tayo ay less than 2 years po, ay makakaapekto po ito sa ating loan applications. So may mga tendency na tayo ay ma-reject. Kailangan ma-meet natin yung 2 consecutive years na residency natin doon sa ating current address. Next is the employment or business tenure. If ever na kayo po ay employed sa inyong mga company, ay at least 1 year po tayong employed doon sa current employer po natin. And dapat po regular status po tayo. Pero kung ikaw naman ay contract basis, dapat 2 years of continuous employment po kayo sa current employer po nyo ngayon. Kung tayo naman po ay self-employed and nagra-run ng business, at least minimum po na 2 consecutive years na profitable operations po tayo sa ating business. Ano-ano naman po yung mga requirements na kailangan natin para makapag-apply sa ganitong klase ng loan? Una sa lahat ay kailangan natin ng motorcycle loan applications na pwede nating makuha sa any BPI branch na malapit po sa inyo. Pangalawa ay kailangan po natin ng government-issued IDs na may signature. Pwede po ang PhilSys ID, pwede rin po ang passport, pwede ang driver's license, and marami pang klaseng government-issued IDs ang ina-allow natin for this kind of applications. And at the same time, kailangan din po natin ng proof of income. Ano-ano nga ba yung mga proof of income na kailangan natin? Una sa lahat, kung ikaw ay employed, ay kailangan po natin ng company ID po ninyo, photocopy, back and forth, and kailangan may specimen signature po tayo doon sa ating photocopy. And at the same time, for the proof of income, ay kailangan natin ng at least 1 month payslip or di naman kaya certificate of employment. So sa ating mga COE, kailangan po natin na naka-indicate kung ano yung position natin doon, gaano na tayo katagal, and magkano po yung nare-receive natin na monthly salary or annual salary.
And kailangan po updated ang ating Certificate of Employment or dapat pasok po siya sa latest 3 months ng issuance ng ating COE. If kayo naman po ay married, nare-require din po natin na pumirma ang inyong mga spouse sa motorcycle loan application at the same time photocopy po ng ID and meron din po siyang 3 specimen signature doon sa ating photocopy. For self-employed naman o para doon sa mga taong nag-run ng business, kailangan natin ng photocopy ng business registrations or barangay certificates or mga permits na ini-issued ng ating mga LGUs. And at the same time, ay kailangan din po natin ng 3 latest bank statement na kung saan ay doon po nakikredit yung mga kita ng ating mga business. Kung ikaw naman ay OFW or beneficiary ng inyong OFW na pamilya, kailangan po natin ng proof of remittance for past 3 months and at the same time yung pinaka-latest POEA contract po ninyo. At kung kayo naman po ay mga TODA operators, pasok na pasok pa rin po tayo dito and meron po tayong sariling requirements para makapag-avail ng motorcycle loan. Ito ay ang mga copy of MTOP, franchise, or other permits na ini-issue ng ating mga LGU, copy of ORCR of the vehicle, and with notarized deed of sale po dapat. And kung kayo naman po ay mga TODA drivers, ay pwede rin po kayo mag-apply for this kind of motorcycle loan. Ang kailangan lamang po nating requirements ay TODA certificate issued by TODA Association or any kind of permit na in-issue ng ating mga LGUs. Ang ating mga partner brands naman ay Honda, Kawasaki, Yamaha, and Suzuki. And meron din tayong mga other partner brands like TVS, KTM, and Vespa. Siyempre sa pagkuha ng ating mga motorcycle ay meron din tayong tinatawag na loan types and kung magkano nga ba yung interest rate na ino-offer para sa kanila. So hindi po pare-pareho yung mga interest rate, depende po sa loan types natin. So i-discuss ko po sa inyo isa-isa para malinawan tayo kung ano-ano yung mga different type of loan na ito. For our regular bikes, ang target market natin po para dito, mga employed and self-employed individuals po natin. Which is, pwede po tayong makapag-loan up to 400,000. Pero ang ating down payment ay depende po or base po doon sa SRP ng kukunin nating motorcycle. Kung ang target nating motorcycle is nasa 110,000 below, ang kanya magiging down payment lamang is 5%. While if naman 110,000 and above, yung ating gustong kunin na motorcycle, nire-require po niya na 20% po ang down payment ng ating loan. Ano nga ba yung mga motorcycle na pasok sa 5% na down payment? Usually, ito yung mga mabababa yung mga tinatawag nilang CC. So, pasok po dito yung 110cc, si Honda Beat Premium, Honda Dio, si Yamaha Mio Sporty. So, sila po yung mga 110cc and yung SRP kasi nila ay below 110,000 lamang. Ang motorcycle na nire-require ng 20% and above na down payment, usually ito yung mga nasa 150cc na ang mga motorcycle. Which is, ito yung mga pumapatak ng 110,000 and above na yung kanilang mga SRP. Like si Honda Click 160, si Honda PCX 160 ABS, Yamaha Mio Aerox. And ang ating loan term po para sa regular bikes natin ay 12 months, 24 months, and 36 months to pay. Ating interest rate for our regular bikes is 2.63% monthly add-on rate. Para naman po sa ating mga TODA drivers and TODA operators, syempre, ang target market natin is ang mga operators nga natin and mga drivers. Pwede po silang mag-apply for this motorcycle loan. Pero, yung pwede lang nilang ma-loan is up to 200,000 po. And ang nire-require pong down payment po para sa kanila is 5%. Ang loan term po para sa ating mga TODA operators and drivers is 12 months to pay, 24 months to pay, and 36 months to pay. Interest rate po is 2.38%. And kalimitan po kasi ng mga kinukuha ng ating mga TODA operators or drivers, ito yung mga ginagamit nila sa ating mga motorcycle parang pampasada. Honda TMX S2J Supremo,
Kawasaki CT125AE, and Yamaha YTX125. Para naman po sa mga non-conventional vehicle or mga tri-wheels natin, ang target market din po natin dito is para doon sa mga nag-run ng business or pwede rin po sa mga employed individuals natin. Usually kasi kapag sinabi nating non-conventional vehicles, ito yung tinatawag nating mga e-bike. So, pwede rin po nating ma-loan yan kay BPI. Dito naman ay up to 300,000 ang pwede po nating ma-loan. Pero po, ang nire-require na down payment is 10% po ng ating SRP. The monthly terms naman na ating pagbabayad ay meron tayong 12 months, 24 months, 36 months, and 48 months. Interest rate po natin para dito is 1.87% monthly add-on rate. Example po ng pwede nating ma-loan sa kanila na non-conventional vehicle ay si TVS King FI Refresh Tri-Wheel. Meron din po tayong tinatawag na loan type na mga repossess na sasakyan or mga second-hand na sasakyan na pwede nating i-loan din sa bangko. Pero syempre, nire-required na yung second-hand na yon ay dapat repossess lamang ng bangko. So, hindi tayo pwedeng mag-loan ng second-hand sa mismong individual na nagbebenta. So, doon lamang sa mga na-repossess na po ng bangko, and doon po tayo pipili kung ano yung gusto nating ilo-loan. So, ang target market natin po para dito ay ang mga employed and mga self-employed individuals, which is up to 200,000 ang pwede nilang ma-loan under nitong loan type na ito. And ang kailangan pong down payment para dito is 8% po ng appraised value ng repossess na motorcycle po na ito. Ang ating payment term po para dito ay 12 months, 24 months, and 36 months to pay with an interest rate of 2.63%. Paano nga ba tayo mag-a-apply para dito sa motorcycle loan na ito? Pwede tayo mag-apply via online. So, doon sa BPI website ay meron pong how to apply doon. And then, i-click nyo lang yun, magra-route po yun doon sa application form. Para hindi na po kayo maligaw, ay ilalagay ko na rin yung link sa description box below. Pwede rin po tayo mag-apply sa mga partner dealers natin, such as si Premium Bike Stores and si Summit Super Bike Stores. So, sila po yung mga accredited po natin ng mga dealers na kung saan ay pwede po tayong mag-apply sa kanila. And of course, pwede po tayo mag-apply sa any BPI branch na malapit po sa atin. So, pwede lang po tayo mag-drop by doon and mag-inquire doon sa application po ng ating motorcycle loan. And of course, pwede rin po tayo na manghingi ng sample computations po sa kanila bago natin ilagay yung napipisil nating motorcycle. Kung meron po tayong 2 or 3 na target na motorcycle, ay pwede naman tayo manghingi ng sample computations para ma-compare natin if abot kaya ba yung magiging monthly amortization natin para doon sa gusto nating i-loan na motorcycle. And doon sa makikita nating sample computations ay naka-indicate na rin po kung magkano yung magiging miscellaneous fees. And of course, part na rin po kasi nung monthly amortization natin, yung insurance ng ating sasakyan. Once na masubmit na natin yung mga required na requirements, ay i-review po ito and ipaprocess na po ito ng personnel na pinagbigyan nyo ng inyong application. And during that time, mag-schedule po sila ng CI or background checking doon po sa current address po ninyo. So, may pupunta po talagang tao para mag-CI doon sa lugar ninyo. And usually, nagtatanong sila if kilala po ba kayo doon sa lugar kung saan po kayo nakatira ngayon. Meron kasi doon part na kung saan i-drawing natin kung saan tayo malapit na landmark, ay make sure natin na malinaw yung drawing natin para at least alam ng CI kung saan siya talaga pupunta para magsagawa ng background checking nila. Minsan kasi usually naliligaw kasi yung mga nagba-background check. So kailangan maging specific tayo doon sa ating landmark kung saan tayo mas malapit.
If approve ang ating application, ay makaka-receive tayo ng notification sa ating SMS na tayo ay approved na sa loan na yon. And then, that's the time na mag-execute na tayo ng mga loan documents na kailangan yung pirmahan para makuha nyo na yung motorcycle ninyo. So, hindi naman po sobrang tagal yung process ng ating motorcycle loan. Usually, mga 1 week to 2 weeks ay makukuha nyo na yung motorcycle na gusto ninyo. Saan nga ba tayo pwedeng magbayad? Alam ko ay pwede tayong magbayad sa mga premium bike store, sa mga Summit Super Bike Store, yung mga partner dealership nga natin. Pwede rin naman sa online bills payment. Re-register nyo lang yung reference number ninyo sa inyong mga online banking. So, hanapin nyo lang po yung managed recipients, then add biller lang po kayo, then search nyo po yung Robinsons Bank Motorcycle Loan. Isi-save po ninyo doon yung reference number ninyo para every time na magbabayad po kayo, ay i-click nyo na lang siya and nakasave na po siya para hindi po kayong nahihirapan na laging nagmamanual. Hindi po tayo magbayad sa mga accredited payment partners natin like 7-Eleven, EasyPay, Cebuana Lubilier at marami pang iba. Para sa kalaman ng lahat ay meron po tayong ongoing promo na tinatawag nila na 5, 6, 7 motor sulit promo na kung saan if ever na mas maaga kayong magbayad doon sa due date ninyo ay magkakaroon po tayo ng cashback. So kung meron po tayong 2,500 na monthly amortization, payment term is 12 months to pay, magkakaroon tayo ng cashback na 500 pesos. So kung ahead tayo ng pagbabayad bago pa ang ating due date is 2,000 na lang ang ating babayaran per month. Meron doon sa promo natin na kapag 36 months to pay naman, 700 pesos per month ang ating cashback. While kapag 24 months to pay ay 600 pesos ang cashback. And pag 12 months to pay ay 500 pesos per month ang ating cashback. So, ito ay nag-i-exist na yung promo nito before last year pa. Pero, in-extend po nila ito up until March 31, 2025 para doon sa mga other individuals na hindi pa alam yung tungkol dito sa promo na ito. So, kung ako sa inyo ay malaking bagay na rin yung mga cashback na yun and talagang discounted na po kayo every month. So, pwede po tayo mag-inquire sa any BPI branch na mas malapit sa inyo para mas ma-assist po tayo ng maayos. So, I hope na na-discuss ko ng maayos yung tungkol sa BPI motorcycle loan. So, if you have any clarifications, questions, I feel free to comment down below lang and itatry nating sagutin yan. Again, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So, until to the next vlog, guys. Bye-bye!